na batang na-stroke sa ospital. Ang bata may simpleng hiling sa nalalapit niyang kaarawan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nakaalalay si Ria sa paglalakad ng 8 taong gulang niyang anak na si Krian. Paralisado ang kaliwang bahagi ng katawan ng bata matapos ma-stroke noong 1 taon. Kuwento ni Ria, November 2023 na magising si Krian at dumaing ng sobrang sakit ng ulo. Yung pananakit ng ulo niya po ay hindi normal. Hindi na po siya makapagsalita. Tapos yun na nga po nakangiwi yung bibig niya at naglalaway din po siya. Nang dalhin si Krian sa ospital sa Angono Rizal, inirekomendang dalhin ang bata sa neurologist at dito nakitang may pumutok na ugat sa kanyang ulo at napag-alamang na-stroke ito. Hindi po ako nag-expect na mangyayari yun sa kanya. Biglaan po talaga na hindi ko inaano na mapaparalyze or may stroke siya kasi napakabata pa po niya eh. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi pa rin makapasok sa paaralan si Krian. Ika-9 na kaarawan na ni Krian sa Mayo, ang birthday wish niya. Gumaling na po ako, makapasok na sa school. Para po makita na po ako ng mga classmate ko. Ano ba gusto mong maging paglaki? Basketball. Basketball. Gusto mong maging basketball player? Sa ngayon, wala pang iniinom na gamot si Krian dahil kailangan pa niyang sumailalim sa ibang pagsusuri. Ang nangyari kay Krian, patunay na walang pinipiling edad ang stroke. Paliwanag ng isang child neurologist, nangyayari ang stroke kapag hindi makadaloy ang dugo o kaya ay may pumutok na ugat sa utak. Posible raw mas tamaan nito yung mga batang may ibang karamdaman gaya ng sakit sa puso. Malapot ang dugo nila, pwede rin po itong maging sanhi ng pagbagal ng daloy ng dugo at nagkakaroon po tuloy ito ng mga butil-butil na pwedeng dumikit po sa blood vessel at at a certain point. Pati nga raw yung mga kapapanganak pa lang na sanggol pwede ring ma-stroke. Minsan wala tayong nakikita na manifestasyon hanggang sila ay lumaki na. Ibig sabihin ko kung kunyari nagsimula na sila maglakad, doon nakikita meron palang mahinang side yung katawan. Biglaan na lang din daw itong umaatake. Pwedeng gawin ang stroke test na fast para malaman kung na-stroke ang isang tao. Makikita ang mga palatandaan sa face, arms, speech at time. Biglang nangingiwi yung mukha, biglang nangihina yung isang braso at paa. Pwede rin pong mabago, no, yung pananalita, nagiging garalgal o hindi maintindihan. At saka yung biglaan po ito. Kapag nakita ang mga sintomas na ito sa bata, oras ang kalaban kaya agad dapat silang dalhin sa ospital. Kasi kung masyadong malala po yung stroke, pwede po ito makamatay. Actually, crucial yung timing ng pagdala. Kasi kung maagap natin nadala, baka may magawa pa tayong kagad na mai-reverse. Dapat din daw magkaroon ng regular check-up sa mga bata. At importanteng malaman ang family history dahil may mga sakit na namamana na pwedeng magdulot ng stroke sa mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe. All right, good evening, everybody. How is everyone? So I'd like to just quickly introduce myself. And to stay bilang nurse ko sa Pilipinas, hindi madali. I have always wanted to serve the Filipino people. That's why I've always known the reason why I wanted to promote prevention through the purpose of sharing the vision of our founder, Dr. Myron Wenz. Hi, I'm May Baez, a former emergency room nurse of the Philippine General Hospital. Alam niyo po, ang pinakabatang pasyente na na-handle ko ay 12 years old. Ang kaso, multiple stroke. And what you've seen in the video is just an 8-year-old. Allow me to share my screen so you will be able to have a better grasp of our topic for tonight. Happy Heart? Ayan, yan ang goal natin, tama ba? Especially right now, it's a month of February. But of course, we want also to have a happy brain.
because these two are working together so powerfully, and definitely, no, ayaw natin maka-experience ng stroke. By the way, no, it is a privilege na makasama po kayo ngayong gabi. We welcome ang lahat na nandito ngayon sa Zoom, and maybe I can request you to type in the chat box where you're coming from. All right, no, thank you. Maraming salamat sa mga nagbibigay sa ating idea where you're coming from. And we are coming from Makati right now, personally, but I know all of you are coming from everywhere. So maraming salamat po sa pag-join ng ating Wellness Corner tonight. And to begin with, alam niyo, I want to differentiate the three most common medical emergencies that's happening right now. And I know you've heard may cardiac arrest, may tinatawag tayong heart attack, meron tayong tinatawag na stroke. Ano nga ba talagang pinagkaiba to begin with, no? Now, when it comes to heart attack, ang problema usually ay tubo, no? O yung daanan. Normally, wala naman talagang bara. Pero in the case of heart attack, may bara sa isa sa mga ugat sa puso. So imagine niyo po may tube, barado yon, bahagi nun, hindi na nadadaluyan ng dugo. At yung parting yon ay namamatay. Karaniwan, pag naririnig nyo yung parang may dumadagan sa dibdib, chest pain, ang tawag po dyan ay heart attack. Nakahawak sa heart, no, yung taong merong or magkakaroon ng heart attack. So that's one. Another common medical emergency is also what you call cardiac arrest. Sa cardiac arrest naman po, ang problema rito ay ang kuryente. Bigla na lang humihinto ang tibok ng puso dahil sa electrical malfunction. And dahil dyan, no, biglang nag-short circuit, nagba-brown out, parang kuryente ng puso, kaya tumitigil itong mag-pump. Totally, bigla na lang babagsak, mawawala ng malay, ang taong nagkaroon ng cardiac arrest. Okay? At hihinto sila sa paghinga. Pero paano yung ma-differentiate yung dalawang yon? Ang heart attack po ay pwedeng mag-lead sa cardiac arrest. Okay? Magsisimula sa bara, eventually, yung puso, no, magmamalfunction, magkakaroon ng short circuit, magba-brown out totally, walang magiging function, and dun po nakaka-experience ng death ang isang tao. So, hindi po sila pareho. Now, the third one, which is our focus for tonight, ang tawag po rito ay kundi stroke. Okay? Meron po ba ritong nakarinig na ng stroke? Ayan, thank you for sharing in our chat box. I would appreciate you if you can tell also if you know or happen to have somebody na may na-stroke na before. And before tayo magsimula, no, ano yung pumapasok sa isip nyo pag sinabing stroke? Okay? So, to give you more of an idea, as you can see here in our slide, ang stroke po, nangyayari kung saan yung blood flow sa ating brain ay tumitigil, nai-interrupt. No? Ang problema ay wala sa puso, although interrelated yan, kasi nagsisimula usually ang bara sa puso, pero ang pagputok ng ugat usually nasa bandang utak. Parang nawalang signal o naputol na cable ng internet. Just imagine, ang computer ay parang utak. No? Yung computer na meron tayo ngayon, pag hindi siya makapag-send ng command sa mouse or keyboard, yan, nangyayari yun. Yung tinatawag nating stroke. So may dalawang klase po tayo nito. Okay, dalawang klase ng stroke. Pwedeng ischemic or hemorrhagic. Pag may bara, ang tawag po dyan ischemic. Ito po yung pinaka-common. 87% of the cases usually ischemic siya. Anong meron dito? Again, may bara. The reason why pumutok ang ugat, or rather, nagkaroon ng stroke is because sa bara. Yung pangalawa naman po, ang tawag dito ay hemorrhagic. Ito literal, pagputok ng ugat sa utak. And dahil dito, hindi po nakakakuha ng oxygen ang brain cells, kaya mabilis itong namamatay. And ito po yung mas matindi. Pag tinamaan ng isang tao ng hemorrhagic, okay,
ito po yung mas deadly. Although, most of the time, like what we said, ang nangyayari ay ischemic. Pero meron din tayong tinatawag, malamang narinig nyo na rin yung mini stroke or yung TIA. Okay? Anong meron po rito? Ito ay temporary blockage na nare-resolve naman quickly. Normally, it is a warning sa mangyayari pa na major stroke. So, this is something na we should be able to learn tonight, itong mga terms na to. And hopefully, no, as we go along, mas maintindihan nyo pa kung ano ang impact nito sa bawat isa sa atin. Okay? Needless to say, ang sitwasyon ng stroke sa Pilipinas ay itinuturing po na isang national concern dahil ito ang leading cause ng death sa ating bansa. Halos bawat pamilyang Pilipino ay may kakilala o kaya naman kamag-anak na tinamaan ito. Okay? Pero alam nyo ba na madalas ang stroke ay hindi nagsisimula sa utak? Ayan, nabanggit ko na rin kanina po, di ba? Normally, nagsisimula ito sa puso. Maaaring problema sa kuryente o rhythm ng puso. Pag hindi nagpapump ng maayos, normally, nagiging stagnant ang dugo, hindi gumagalaw, at kapag ang dugo ay tumigil sa isang lugar, ito ay namumuo at nagiging clot. Bara. Ang clot na ito ay pwedeng tumalsik papunta sa utak or mag-flow at maging sanhi po ng tinatawag nating stroke. Okay? May iba rin naman, may mga bata no, na sila ay ipinanganak na may butas sa puso na hindi sumara pagkapanganak. Okay? Ito naman po ay, kung tutuusin, I just want you to imagine, may backdoor ang puso mo, okay? Imbes na dumaan yung mga bisita sa main gate, sa may baga, para ma-check, pumapasok siya sa backdoor at dumediretso sa loob ng bahay, which is yung utak natin. So, ang tendency po is nagba-backflow. Again, no, clot pa rin po ang concern. Finally, meron din tayong mga iilan na kaso. Nagsisimula naman sa heart failure. Sa heart failure, humihina po ang pump ng puso. Okay, di na nito kayang i-pump yung sapat na dugo na kailangan ng katawan. And dahil halimbawa, no, katulad ng nabanggit ko kanina, pag mabilis yung rhythm ng puso, yung pagtibok, hindi na nagpa-pump ng maayos yung puso ng dugo. And chances are, again, nagkakaroon ng clots at ito yung dumadaloy sa ating tubo, umaakyat hanggang utak. So imagine these terms, this common medical emergencies, especially stroke, I know one way or another merong existing dito sa family natin. Pero alam niyo po ba kung bakit maraming nasustroke sa Pilipinas? Tandaan natin, ano, hindi naman to overnight na nagkaroon tayo ng stroke. Normally, ito ay because of our lifestyle. And to share you with, number one na problema kasi natin mga Pinoy, mahilig tayo sa maalat at mataba. Don't you agree? Or would you agree? Eh, mahilig tayo sa anything, sisig, no? Masarap yan, mataba. Kaya lang maalat at the same time. Pero masarap. Tama? Favorite nyo rin ba yan? Oo, favorite ko yan eh. And definitely, no, yung chicharon, ano pa ba? Eh, you know, you can think of a lot of things pag mataba ang pag-uusapan or mataba na pagkain at maalat. Okay? At ito ay nade-develop sa tinatawag nating high blood. And take note, ito yung number one din na trigger sa ating mga Pinoy para magkaroon ng stroke. Okay, ano pa? Pangalawa, lack of screening. Alam nyo, tayo po, sanay na sanay tayo. Pag meron na tayong simptomas na nararamdaman, saka lang tayo nagpapacheck up. Agree. Pero, ito rin yung dahilan kung bakit maraming hypertensive cases sa Pilipinas. So, mataas ang BP, ang blood pressure, pero hindi alam. How about bisyo? May kakilala ba kayo may bisyo? So, mataas pa rin daw ang bilang ng mga nananagerilyo sa panahon na to. Especially also, yung mga heavy drinkers. So, anong ginagawa nitong bisyo na to sa katawan natin? Tandaan nyo na itong mga chemical nang gagaling sa mga bisyo na to, pinapatigas niya yung mga ugat. Okay? Or ito yung tinatawag natin atherosclerosis. At pag tumitigas itong ugat na to o yung tubo, definitely no, nagko-contribute siya sa eventually pumutok na ugat. And finally,
Sino rito yung mga stress? Yes, no? Hindi ka nag-iisa. I think marami tayo. Okay? Pero kailangan lang natin minsan aralin yung healthy stress. How about puyat? Sino rito yung mga puyat? And you can use the chat box to share your response. Thank you. Okay? Alam nyo, dahil sa hirap ng buhay, traffic, at mahabang oras sa trabaho, hindi talaga tayo makakaiwas sa stress. And that's the very reason why, okay, gusto ko lang po itanong ang tanong na to, kasi meron tayong question. Quick check. Paano mo malalaman, just in case no, may nakita kang na-stress, tas all of a sudden, tumumba. Ito yung mismong scenario. Paano mo malalaman na na-stroke? Yan. Bago natin ituloy ang ating segment right now, ang topic natin, I'd like to ask this question. May nakita kang lolo sa park na biglang nakilo at hindi na nakapagsalita ng maayos. Ngayon, ang tanong, alin sa mga ito ang dapat mong unang gawin? Yan. Letter A, painumin siya ng tubig para mahimasmasan. Letter B, tignan ng iyong orasan at itala kung anong oras ito nagsimula. Letter C, sabihan siyang matulog muna sa bench hanggang sa guminhawa ang pakiramdam. Or letter D, yan, tusukan ng aspile ang dulo ng kanyang mga daliri. Hindi ko alam kung familiar kayo dyan sa kasabihan na yan. Okay? Please type your answer, A, B, C, D, in our chat box. Malay nyo, malay niya. Manalo po kayo tonight. Ay? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Yan, no? Kung ang isinagot nyo po ay letter B, ayan, may tama ka. Bigyan natin sila ng jacket at heart reaction, please. And ipapaliwanag po natin ngayon yung sagot. No? Ang oras ang pinaka-importante na impormasyong hihingin sa inyo ng doktor. Okay? At ang pag-inom ng tubig, pwede po yung makakos ng mabulunan, no? Yung ating nakitang lolo. Halimbawa naman, in-encourage natin matulog kasi parang inaantok. Isipin niyo po, ito ay maaaring mag-contribute at lumala pa lalo nang hindi natin namamalayan yung stroke. Yung pagtusok naman ng karayom ay isa lang pong kasabihan. Okay? Walang katotohanan yan. Kaya kung nakikita nyo or meron sa pamilya nagsasabi niyan, ayan, it's time to debunk that kasabihan. Okay? So, I'm glad if you answered letter B, more or less may idea ka, pero kung hindi tamang sagot mo, okay lang yan. Kaya nga tayo nandito natututo together. Okay? So, moving forward, paano mo malaman ngayon, no? Kapag na-stroke ang isang tao, okay? Pag stroke po ang pinag-uusapan, time is brain. Bawat minuto, alam niyo po ba na 1.9 million neurons or brain cells ang namamatay. So mabilis na namamatay po yung mga brain cells natin. So tandaan lang po natin ang 6 na letra para at least makapag-respond tayo na maayos, no? Ang tawag po rito ay BFAST. B-E-F-A-S-T. So letter B, napansin mo ba yung balanse? Bigla bang parang lasing o tumutumba-tumba? That's letter B. How about yung mata, yung eyes, bigla bang lumabo or parang nakita mong naduling? That could be a sign. How about yung muka? No? Anong ma-observe natin sa face? Sabihan lang, no? Sabihan niyo po silang ngumiti. Kung tabingi yung kanilang ngiti, yung kabilang side nakalaylay, yun po ay definitely stroke. And I think most of you or most of us have observed what, a stroke looks like. Okay? Again, nakangiwi yung isang part ng muka. How about yung kanilang braso o yung arms? Ang gawin niyo po, paikutin niyo or itanong sa kanila kung pwede lang itaas yung kamay. Ngayon, kung isa sa mga kamay nito, dahang-dahang bumabagsak, halimbawa, nakataas yung aking kamay, no? At ito, yung kanan, dahang-dahang bumabagsak, ay, yan po ay maliwanag na stroke. How about yung speech o salita? Sabihan po sabihin yung words, halimbawa, no, ang ganda ng sikat ng araw.
Ngayon, kung hindi nila mabigkas na maayos, medyo garil, or parang feeling nyo bulol, yan, definitely, it's a sign of stroke. And finally, no, ito yung kanina nasa tanong po natin, letter T, time. Ito po yung pinaka-importante na kailangan natin itala because bawat oras is napaka-importante, especially, no, again, maraming namamatay na neurons or brain cells every minute, every second, and we have to ask for help. Definitely, there's an emergency case, at ang diretso po nito ay sa emergency room. Now, as we move forward, ayaw naman natin magkaroon nito, tama? Kaya, ang aking request po, be fast, huwag niyong kalimutan yon. Isa siyang parang alarm clock. Kapag tumunog ang isa sa mga ito, huwag mo nang i-snooze. Bawat sekundo ay mahalaga para sa recovery ng iyong mahal sa buhay. Okay? Now, as I move forward, ano nga ba yung mga common risk factors para sa stroke? Okay, baka po makarelate kayo. Kasi alam niyo po, no, ang puso at utak, usually, pareho po yan na ina-address ng isang doktor. Dahil usually, marami ang mga kontrabida. Pareho ang kontrabida ng utak at puso na sumisira sa ating katawan. Okay? Unahin ko na po yung high blood pressure or alta presyon. Ito po yung number 1 na sanhi ng stroke. Alam niyo po ba na ang sobrang pressure ng dugo ay parang gripo na masyadong malakas ang buga? Pinahihina nito hindi lang ang puso, kundi pati yung maliliit at masiselang ugat ng ating brain. Kaya po, high blood is the number 1 risk factor para sa stroke. No wonder why, alam niyo yan, kailangan maging maingat tayo kung sadyang tumataas ang ating blood pressure. Meron tayong tinatawag na hypertensive crisis, nagiging 180 na, yung itaas na numero, tapos yung nasa ilalim mataas na rin. At least 180, yung systolic, that's a hypertensive crisis. We have to go all the way directly to the emergency room. Kasi, again, yung stroke, most likely, it is about to happen. How about yung mataas ang cholesterol? Yan, no? Anong kinain mo kanina? Kami pong kinain namin nilagang pork. O, baboy. Oo, mataas sa cholesterol. Pero depende, no, kung lean yung meat or yung fat yung kinuha mo. Anyway, sa mataas ang cholesterol, ito pong sanhi ng plaque build-up or yung namuong sebo sa loob ng ating mga tubo or arteries or ugat. Kapag nagbara itong tubong ito, pwedeng magka-heart attack or ma-stroke. And finally, no, yung tinatawag nating diabetes. Sino rito yung mahilig sa matamis? O kaya naman yung mahilig malakas kumain ng kanin? O parang na-conscious kayo bigla no, dun sa kain na gagawin niyo mamaya? Alam niyo po ba na ang isa sa mga problema sa stroke, ang sanhi ay diabetes. Dahil po usually sa diabetes, sobrang asukal sa dugo, ang ginagawa nito, kinakalawang niya yung blood vessels natin over time. And dahil dito, mas madaling masira, mas madaling magbara yung daluyan ng dugo papunta sa puso at utak. So once again, kung may kakilala kang high blood, high cholesterol, at of course, diabetic, you have to as early as now address yung main concern. Now, when it comes to prevention, marami tayong pwedeng gawin. Pero again, before we go to that, we'll have a quick check. Okay, ready na ba kayo? Another question. Another thing that needs to be checked. Alin sa mga sumusunod? Ayan, ito po yun. Ang tinuturing na silent killer dahil madalas ay wala itong nararamdamang sintomas hanggang sa ma-stroke na ang isang tao. Tignan nga natin kung may natututunan tayo so far. Is it A, sobrang pagkapagod pagkatapos mag-gym? Silent killer ba to? Letter B, mataas na blood pressure, hypertension. Or letter C, masakit na kasukasuan, that's arthritis. Or letter D, sipon at ubo. So once again, I'll ask you to type your answer in the chat box, A, B, C, or D. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay.
Kung ang isinagot mo ay letter B, ayan, I think we're learning from this topic, right? Na malaki talaga ang factor ng hypertension or yung alta presyon. And dahil dyan, kung tama ka, yan, bigyan mo naman ng heart reaction kasi buwan ng puso ngayon ang sarili mo. At alam mo yon, why not? Mag-jacket ka rin katulad ko. Okay? Ipapaliwanag po natin ang sagot. Actually, maraming Pinoy ang hindi alam na mataas ang kanilang BP. And wala naman silang nararamdaman. Okay? Again, silent killer, wala kang mararamdaman. In fact, yung sa asawa ko before, no? Asawa ko po ngayon, John Baez, apparently, bumili kami ng smartwatch dahil kailangan namin i-calibrate sa Samsung. Di ba, nag-promote pa? Sa Samsung, pwede pong i-calibrate yun. At pag halimbawa, chinek niyo yung blood pressure, accurate siya, given na makakalibrate niyo. Pero I was surprised. When we calibrated it, it reached to 160. And I know that is something na we should be careful, cautious, because it's already getting to the point na malapit siya sa 180, hypertensive crisis. And dahil po rito, no, nagpa-check up at doon namin na-realize na high blood nga talaga siya. But we're so blessed because in our company, we have Proflavanol C and BioOmega, segue lang, para naman sa heart health. And later on, I will tell you more about that. So moving forward, paano naman natin ngayon magagawa na mag-prevent? Yan, mag-focus tayo ngayon sa prevention. Marami pong ways para ma-prevent natin. No? Number one, kanina ko pa po ini-emphasize, i-monitor po natin yung blood pressure natin. I-maintain natin yung 120/80. Anything goes beyond that, kailangan po nating magpakonsulta. At syempre, minsan, kailangan natin uminom ng maintenance meds. Ngayon, papaliwanag ko in a while kung bakit ko ipopromote po yung tinatawag nating supplements. Then again, pagkain Pinoy. Alam niyo yung hamon sa atin, kailangan natin kumain ng mga pagkain na hindi maalat at hindi mataba. Paano yun? Pag magsisinigang ka, di ba? Patis. Paano yun? Anong gagawin natin? I would suggest yung umami taste po ng patis, i-shift nyo sa toyo, haluan nyo ng suka. Why? Because normally sa patis, no, yung serving nun, yung ihahalo nyo, yung usual na hinahalo nyo kung nagluluto tayo. Kung i-compare nyo sa toyo at suka, mababawasan po ng 1,000 milligrams from 1,4 milligrams, ang ideal po is 1,5 para sa asin, sa alat. Okay? Pero kung patis alone ang gagamitin natin, maalat po yan, ihahalo natin sa sinigang, that's already 1,4. But if you combine toyo and suka, that's just 400. So, ibig sabihin, pwede nating ma-achieve pa rin yung taste, pero yun nga, kailangan nating maging aware kung anong gagawin. Okay? Pero alam niyo, sa totoo lang, marami pa tayong superfoods, no? Alam niyo po ba yung munggo? Yung munggo, bawal yan sa mga may arthritis. Oh. Pero, ayan, mataas po yan sa protina at fiber. So, ibig sabihin, maganda yan, no? Nagpapababa po yan ng blood pressure. Okay, I'm sure some of you may malunggay na puno sa paligid. That's very powerful. It's a miracle tree. So, that's going to help you as well. And syempre, lahat ng green leafy vegetables. How about isda? No? Some of you are, having a diet na isda. That is good because that is a source of good fats. Actually, mataas po yung omega-3. Pero syempre, hindi lahat ng isda. Ano yung luto na maganda para sa isda? Instead na puro prito, na paulit-ulit ang gamit ng mantika, why not subukan po natin na ipangat, ipaksiw, o kaya naman ihaw. That way, hindi na po madadagdagan ng extra source ng fats, no? Especially saturated fats coming from the cooking oil. Okay? At take note, no? Huwag niyo pong kalimutan yung prutas at lahat ng mga pwedeng makatulong, katulad ng buko juice. Okay? For example, kung prutas, ano yung pinakamagandang source para sa pagpapababa ng blood pressure?
saging because mataas po yan sa tinatawag na potassium. And definitely, naglalabas siya ng alat sa katawan. Avocado. Di ko alam kung anong mantang avocado. Familiar po ba kayo? Let me know in the chat box kung ano yung panahon, kung kailan madalas may avocado. Bagamat po, maraming fats yan, pero ang fats po ng avocado ay good fats. Okay? Ito po yung nagpapataas ng tinatawag natin na good cholesterol or HDL. In terms of buko juice, alternative po siya. Magandang alternative sa soft drinks. Kung halimbawa mahilig kayo sa matamis. So, alam nyo na, huwag na kayo mahilig sa soft drinks at hopefully buko na lang. I think hindi naman nagkakalayo yung presyo, mas healthy pa. Okay? How about yung mga dapat bawasan? Sausawan. Okay? Instead na gumamit po tayo ng toyo, bakit hindi natin subukan yung kalamansi? Samahan natin ng sili. At alam niyo yun, bawang at the same time. So kalamansi, sili, bawang, that's a good alternative as well. Ito, mahilig tayo rito, processed meats. Iwasan po natin yung mga processed meats. Alam niyo na yan, tocino, langgonisa, at kung ano pa, hotdog, because mataas po yan sa preservatives and sodium. Sa US po, ang mga preserved meats, especially hotdogs, these are considered cancerous already. So they banned some of the products, being marketed in the US. Okay, how about kanin? Marami tayong option pagdating sa kanin. Pero yung white rice, in particular to that, pag nasobrahan po tayo ng kanin, okay, ito po ay sobrang asukal. Again, nagdadagdag ito ng sira sa ating mga ugat. So, para hindi kayo magtakaw, dagdagan niyo yung gulay. And syempre, kung pag-uusapan natin yung pagluto, damihan niyo po yung bawang, damihan niyo po yung sibuyas, at gumamit po tayo ng luya. In that case, lahat yan makakatulong para sa ating circulation. And what else? Naku, dahil ko nang shinare, pero pag-exercise naman ang pinag-uusapan, 30 minutes a day, kahit lakad yan, importante, tumitibok po ang puso natin, mas higit sa normal. That's very important. If there's a tip that I can give you, sa gabi, may tinatawag tayong yung pagtaas ng paa, sa pader, sa wall. If you can do that as well, at least for 5 minutes, para ma-promote po yung pagbalik ng dugo sa puso, galing sa lower extremities natin, sa paa, sa mga binti. That is a good practice. And syempre, hindi ko na po i-over-explain yung ating sigarilyo at alak, Alam na natin yan. Pero I think lahat tayo, kailangan natin i-manage ang stress at the same time yung tulog po natin. And that's when we say, ang tulog po kung lagi kayo nagpupuyat, o kaya naman pag lagi po kayong stress, gamitan nyo ng breathing technique, pero yung tulog, I think is something na hindi natin maiiwasang lahat, kailangan nating matulog. Kung hindi man sa oras, at least kompleto. Kasi pag hindi po, pag hindi tayo natutulog, tumataas ang cortisol natin sa dugo, kaya tayo po, yung adrenaline natin, tuloy-tuloy, ang tendency, ang katawan natin hindi nakapagpahinga, nasistress siya, and over time, dahil sobra yung trabaho niya, syempre, alam nyo na, nagko-contribute ito sa stroke. Kaya naman, sa ating webinar today, hindi lang natin pag-uusapan syempre itong problema ng stroke, kundi pati yung solusyon. And prevention is better than cure. Ngayon po, dito papasok ang ating partner company, USANA, and hindi po ito gamot sa stroke, pero ito po ay high-quality fuel para sa inyong cells. Kaya naman kung ikaw ay nasa recovery stage, halimbawa, nagkaroon ka na rin, this can also provide the nutrients para matulungan ang katawan mo mag-rebuild ng mas mabilis. And to give you an idea of the highest rated, the most effective supplement support for you, please watch this. You want to live an active, happy life. But for all the incredible benefits of modern living, there are hidden costs. Pollution, nutrient-depleted foods, and a world that moves too fast. Your cells are stressed out. At USANA, priming your body to perform your best is what we do. And it all starts with Cell Essentials, our most advanced daily nutrient system. Over 40 science-backed ingredients and the patented Intelligence Complex deliver all-in-one cellular support in 3 powerful ways. Nourish your cells with a broad spectrum of vitamins and essential minerals. Protect against cell stress with a powerful blend of antioxidants.
Renew your cells with advanced mitochondrial support. Because stronger cells mean a stronger you. Cell Essentials is clinically proven to significantly increase key nutrient levels in healthy adults. With superior potency, it outperforms other daily supplements, providing optimal nourishment, protection, and renewal for your cells. Big changes start with taking Cell Essentials just twice a day, and your cells feel it before you do. In the first month, you may experience rejuvenated sleep, sustained energy, and a clearer mind. By the 3-month mark, key nutrients reach optimal levels to reveal a healthier, more radiant you. In one daily habit, you support your cells to do what you love for longer. Backed by over 30 years of scientific research and trusted by world-class athletes, health professionals, and an ever-growing global community, Cell Essentials helps you thrive every day. True health is the pursuit of lifelong wellness, and Cell Essentials is your first step in activating your cell's full potential. Right? No? So I just want to highlight, because hindi natin kayang kainin at one point yung importanteng mga pagkain, superfoods, para naman magkaroon tayo ng healthy body lang. Kailangan po natin talagang tinatawag ng supplements. For example, no, if you're going to take note of a powerful antioxidant, vitamin C, sabi nila parang hindi ka magkasakit, vitamin C. Kailangan niyo po ng 18 oranges kada araw. And alam natin na hindi natin kayang kunin yon ng isang upuan. Number 1, napakamahal po ng orange. At number 2, napaka-acidic. So therefore, no, importante na we should take something like Usana. I've been here for the last 16 years, and really, no, I really found this product superior in comparison with other supplements. And in order for us to appreciate much of it, especially in the prevention of stroke, sa prevention stage po, ang goal natin ay iwasan ang bara. No? Ito yung clots. Panatilihin din na matibay yung ating tubo o yung blood vessels. Now, with our product, unahin ko na po yung Cell Essentials. Ito po yung foundation natin na nagbibigay sa cells natin ng optimal repair. Ang intelligence technology na meron po sa product natin ay tinutulungan niya yung mga cells natin na maprotektahan sila laban sa stress. Lalo na po yung ating brain cells, no? At yung ating mga cells sa puso. Okay, in the same way, if you've seen here by Omega, napaka-importante rin po ng heart-brain connection. Ang Omega-3 na nasa product na to ay tumutulong na panatilihing mas healthy ang blood pressure at syempre ang cholesterol levels. Siya po yung nagpapadulas sa daloy ng dugo para iwas bara. Okay? And also, we have the Pokinone 30. Dahil ang stroke ay madalas po na nagsisimula sa puso, kailangan natin ng CoQ10 para sa energy ng heart muscles. Dahil ang malakas na pump, healthy ang blood flow. Okay, pang-apat, Proflavanol C100. Ito yung maganda para sa vascular health, sa system natin, no, sa daluyan ng dugo. Tinutulungan po nitong maging flexible at matibay ang ating mga arteries, yung mga tubo, no, na dinadaanan ng dugo. And take note, no, hindi lang ito basta vitamins, ito po ay investment para hindi mag-clog ang ating system. And if I will highlight, no, apart from the Cell Essentials, by Omega and Proflavanol, sila yung maintenance crew. Nagpapanatili ng ganda ng ating ugat. And what else should you know? Usana is pharmaceutical grade. Kaya sigurado po kayo na safe at effective ang product na pinanggagalingan ng nutrients na ipapasok nyo sa katawan. Okay? Eh what if halimbawa na stroke ka na? Anong gagawin po natin? After a stroke, ang focus po natin is neuroprotection or, brain protection. At syempre, yung recovery, pagpapalakas ng katawan. I would suggest number 1 is, again, Biomega, apart from Cell Essentials. Dahil yung DHA na meron po rito sa product na to ay main building block ng ating brain tissue. Nakakatulong po ito sa cognitive function at syempre sa pag-repair ng damaged cells sa utak. Sa pangalawa sa dulo, ayan, may tinatawag pong POPA Prime. Ito naman po is specifically designed para sa brain health. Nakakatulong po ito sa focus, memory at mental clarity. Bagay na madalas na kailangang i-rehab ng stroke survivor. So, that is Copra Prime.
Kung wala ka namang problema pa sa brain, maniwala ka, mas madali ka mas matalas ang isip pag Copaprime mo ginagamit. And also, I would like to add magnesium or Magnical B. Nakakatulong po ito sa function at pag-relax ng blood vessels na importante para magkaroon ng rehab sa motor skills. And syempre, no, finally, we have also the Pure Rest. Sa iba na talagang nahihirapan matulog, ang melatonin po na supplement ng USANA ay nakakatulong sa pag-ayos ng sleep cycle na hindi po habit forming. And once again, no, I'd like to remind everybody, ang USANA products ay hindi po gamot, pero ito po ay makakatulong na malaki para ma-prevent at syempre kung nagkaroon na kayo, hindi magkaroon ulit ng occurrence ng stroke. And by the way, I also included here in the slide the suggested timing ng ating pag-take. So kung halimbawa na may tinitake ka ng antihypertensive, if halimbawa sa morning mo yan tinitake, upon the prescription of your doctor, always have at least 2 hours spacing para ma-fully absorb ang gamot, and take note, ganun din yung ating supplement. Now, in the morning, take Cellsentials and Biomega. Sa lunch naman po, para may energy ka at matalas ang isip, Copaprime. At sa evening, again, Cellsentials, Biomega, and magnesium. Saan pumapasok yung proflavonol, by the way? It's in your list. Sa umaga po. No? And bago ka matulog, usually may tinitake na anti-cholesterol. Gabi po yan. Pero bago i-take yun, afternoon rather, Pure Rest. Okay? So that's something na pwede nyo pong gawin as your support para eventually mawala po yung tinatawag nating maintenance. Okay? Importante ba na mawala yung maintenance? Yes. Okay? Karamihan po ng mga gamot, the reason also that I promote USANA, really powerful supplements, because I know that maintenance, for one, is something na foreign body, and definitely it can have a side effect sa ating mga organs. So what we want, mapababa lahat yung concerns natin sa ating blood chem, and eventually we can just shift to a prevention and a recovery product such as USANA. So with that, if you have questions and if you'd like to have, we're giving away a stroke prevention checklist, let me know. You can email me or you can message me also in Viber. Okay? And of course, no, sa huli, ang pinakamalakas na sandata laban sa stroke ay ang bilis ng ating aksyon. Huwag na po nating antayin na mawawala rin ang kilo ko na to. O kaya mawawala rin ang sakit ng ulo ko. Tandaan niyo po, sa stroke, bawat sekundo mahalaga. And please capture this image should you have a lot of or something inquiry, no?